Naapo kong ching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang himala at mahiwagang gawa. Sa Kanya ang puspos na pagpapala. Sa Kanya ang kabanalan at kabutihan pawa. Kaya't kung tuwirang siya'y nanaising kamtin, pagsusumikapang ito'y pakinggan. Mga Kanyang tunay na habilin, mga salita niyang banal na tunay na kaiinam. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi madaling sumunod, mahirap magpakatotoo kung ang pagtalim at pagsunod ay di bukal at di ganap. Subalit walang sumunod na bukal sa kalooban na hindi nasyahan at nagalak. Walang tumanggap na buong galak na nasakitan at nahirapan. Kaya't ang hirap ay sa salita lamang, ngunit di bumubukol sa katawan. Kapag nagpakatotoo, taong nilalang, walang bakas ang hirap na pinagdaanan. Kaya't kung tuwirang nanamnamin lamang, yung handog na mainam, sinong anak ng amang magsasalitang, ako'y nasaktan, ako'y nahirapan. Sa pagtalim at pagtugon, sa pag-aatas at pagkinig, sa pagtanggap at pagsasabuhay ng mga aral at buhay na gawa ng Ama. Kaya't kung tuwirang ninanamnam ang bawat kataga niya, anong hindi mabubuhay sa bawat isang nilalang? Sapagkat ang Ama ang buhay at siyang lakas kailanpaman at ang may pandinig sa tunay na nakaririnig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam. Ano mang nais na kulay mo bilang damit na susuot mo, makapamimili ang mata mo, gugusto ang puso mo. Kaya't kung ano man ang kulay na gustong maging buhay ng tao, kung pipili ng Ama, siyang magbibigay na mabuting kulay nila. At yaon ang patotoo niya. Ang bawat aral niya ay nagbibigay ng makulay na buhay, hindi ng dilim ng buhay. At ang bawat aral niya ay nakapagpapabago ng anupaman. Yaong hirap, yaong sakit, yaong pagdurusa, yaong pag-aalala, yaong kalituhan. Kaya't kung tinanggap at tatanggap lamang ang mga anak ng Ama, ano nga bagang hindi mababago niya samantalang maging ang panahon ay nababago niya? Kung magkagayon at totoong tapat na tumatanggap ang mga anak niya, tao, wika nga niya, walang di ako magagawa sa inyo. Kung tuwir ang tinatanggap niyo ako, walang ang hindi gagawin ako para sa mabuti at ikabubuti ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya, walang kapantay ang paghahari niya, noon ngayon at kailanman. Kaya mga minamahal, halina kayo, suriing ganap nyo, unay sarili muna. At pagka nasuriin nyo ng ganap ang inyong sarili,
suriin nyo rin ang gawa ng Ama. At pagkatapos nyong nasuri ang gawa ng Ama, isipin nyo, sino nga ba siya? Kapag naisip nyo kung sino nga ba siya, mapag-niisip ninyo kung sino marapat na manguna sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal, ang bawat araw ay kapakinabangan. Ang bawat araw ay pakinabang. Sa bawat araw, walang hindi makikinabang. Kapag Ama ang nasumpungan, siyang magtuturo ng lahat ng kaparaanan sa mabuti na kaisipan, sa magandang kalooban, sa mga salitang banal na nagbibigay buhay upang ganap mawawaan niyong kaisipan mong sarado noong unang buhay. Gayon nga siya, kaya't ang lumalapit sa kanya'y nagliliwanag, ang tumatanggap sa kanya'y nasasaayos niyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Talagang totoo siya at buhay na buhay. Ngunit, ilan nga kaya ang magpapakatotoo at magiging ganap sa kalooban ng Ama? Ilan kaya? Mula kay Juan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni." Ibig sabihin, guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ikaw ba'y tagasunod na ng Jesus? Nadarama mo na ba siyang lubos at inaapuhap mo baga sa puso't isipan mo kapag siya'y hindi mo maramdaman? Paano ka ba niya inaaliw sa iyong buhay? At paano ka naman naaaliw sa buhay mo? Naging silbing katotohanan ba sa iyo bilang anak niya na anak ka ngang tunay ng Ama at kapatid ka naman bilang kapatid niyang nauna? Mga minamahal, hindi ito kayang tugunin ng kaisipan ng tao. Hindi ito kayang ipaliwanag ng kaisipang pangtao. Ngunit maliwanag ang Espiritu'y buhay sa tao. Kaya't ang may pandinig sa tuwin ay nakaririnig. At yaong may pandamay tuwin ay nakadarama. At saan nagmula yaong katotohanang naunawaan at nadama ng tao?
Saan din naman nagmula yaong pangunawa? At paano ito'y narinig nga pawa? Sapagkat ang salitang banal ay may buhay at makapangyarihan. Kung magkagayon at tinanggap ng tao ang Ama at Kristo, ano nga kayang hindi na iba? At sino magsasabing walang nababago sa Kanya kung tunay at tapat na tinanggap ang Ama at Anak? Alalaumbaga nung ibig kong ituran. Kung itong si Maria Magdalena ay tuwirang makasalanan, subalit nang nadama niya ang nagmahal sa Kanya ng tapat at totoo, ang nagtuwid ng buhay niya at nakapagbago ng isip at damdamin niya, sa tuwina'y apuhap niya at lumbay ang puso niya kapag ito'y di nakikita. Kaya't patuloy na hinahanap at inaapuhap sapagkat tigib ng lumbay. Mga mahal, yaon ang nakakilala, yaon ang nakadama. May hinahanap sa kalooban nila na hindi nila kayang liripin at maunawaan. May hinahanap sila sa ganang isip nila hindi kayang liripin at maunawaan. Subalit ang nakakaunawa lamang pawa sa lahat na gayon ang nakadama at gayon ang pangunawa, yaong espiritong taglay nila na mula sa Ama at Anak. Kaya naman, walang bali na sa kanila ang lahat, at di yaon ang higit na pinahahalagahan, sapagkat mas mahalagang tulad ng winik at sinambit sa banal na aklat, ang nakabungkal at nakakuha ng perlas, ito'y tinabunan at muling binalikan, inalis lahat ng kanyang ari-arian at pinili yaon at yaon na ang pinahalagahan. Alalaumbaga, ano ang ibig kong ituran? Yaon nga ang taong nagising sa katotohanan. Yaon nga ang taong nabuksan sa katotohanan. Yaon nga ang nagpahalaga sa katotohanan ng Ama. Walang kasiyahan sa bagay siya. Walang kasiyahan siya sa mga bagay, lugar o kung saan man. Sapagkat ang tunay na umiukil-kil na sa isip at damdamin, yaong kung paano nadama ang tagapagligtas at kung paano tinanggap yaong nagliligtas. Kung magkagayon, walang puwang sa isip ang anupamang kasamaan, walang puwang sa damdamin ang anupamang pag-iimbot, walang puwang ang anuman na mahalagay kalupaan, bagkos ang naging puwang, yaong kung paano nagbagong buhay. At yaon ang patutuo ng Ama. Hindi pinahahalagahan ang bahay, hindi pinahahalagahan ang sarili, hindi pahahalagahan ang anuman. Ngunit nang pahalagahan na unang Ama, ang di mahalaga sa kanila, pinahalagahan naman ng Ama. Sapagkat ang wika nga niya, hindi kayo nakadamat nakakilala sa akin para magpakasakit na lamang sa buong panahon. At di ko kayo binahaginan ng aking espiritu para kayo magdusa, kundi para maaliw at lumiwanag ang isipan. Lalong hindi ko kayo ginawang isang robot na lamang wika ng taong doon disusi kayo. Kung hindi, kayo'y nakakatupad, nakagaganap ng naaayon sa kalooban ng Ama, na kayo rin ang nasisiyahan at nagagalak sa damdamin, na kayo rin ang nagpapahalaga sapagkat masigit niyong pinahalagahan at yamang di kayo nagpahalaga sa sarili nyo, ang Amang nasumpungan nyo at tinanggap nyong totoo, siyang lubos-lubos na nagpadama at nagpakilala, siyang nagpahalaga naman, kaya't saan man dakot, anuman ginagawa nyo, ang ligaya ng puso nyo'y damang-dama pa rin ito. Kaya't maliwanag na anuman at sino kayo, aapuhapin nyo't hahanapin, yaong palagay nyo'y nawawala sa sarili nyo. Kung papaano nyo nadama noon, nang kayo'y bahaginan at nangabuksan, kaya't di nyo mimithiing, mawalay pa ng tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig, yaon ang mga nakakilala, yaon ang mga nakadama, ang pinakamahalaga sa kanila, yaong nararamdaman nila, yaong nawawaan nila, yaong naunawaan na nila, mga salitang nagbibigay buhay, nagbibigay kahalagahan, nagbibigay sigla, nagbibigay liwanag, nagbibigay lakas. Kaya't wala man ang bawat araw nila sa palagay nila, walang kinakamtan,
Ngunit di nila nababatid, higit silang may naralasap, higit silang may naabutan, higit silang may nararamdaman, higit silang may nakakamtan, sapagkat masigit ang Ama na pinanguna nila, yamang sila'y naging Kanya. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, naganap kay Maria Magdalena, yaong aral at salita. Nang nadama mo ako, anak, inapuhap mo't ako'y hinanap. At doon sa piling mo'y ayaw mo na akong mawalay, kaya't ako'y hahanap-hanapin mo, sapagkat nais mo'y sa tuwina, ako'y damhin at madama. Yaon na nga ang katotohanan. Nakadama na ba kayo? Pinadama na ba sa inyo kung ano ang Ama at sino siya? Hahanap-hanapin niyo siya. Aapuhapin yung tuwiran. Pahahalagahan yung lubusan. Pakikinggan niyo mga aral at isa sa buhay. Hindi lamang tagapakinig kayo, kundi tagapagsabuhay ng kanyang mga aral. Hindi lamang tagatanggap kayo, kundi tagapamahagi kayong naturingan. Hindi lamang kuha kayo ng kuha, kundi marunong kayong magbigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Katotohanang katotohanan. Tinig ng Ama'y kilala ng mga anak niya. Salita niya'y batid na batid nila. Kaya't ang tuwirang sa kanya't sumaka nila, ang salita't aral niya, tunay na inaapuhap at ayaw mawaglit sa isip at damdamin, yaong kanilang natutunan, naramdaman at bahaging tunay. Yaon na nga ang banal na aral, banal na salita, banal na espiritu na Ama ang naghandog. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Alala umbaga, hindi man kayo humiling, batid ng Ama ang kailangan. Hindi pa man ninyo hinihiling, batid niya na hihilingin. Hindi pa man kayo nagsasalita, batid niya na ang inyong sasambitin. Ano nga bang hindi niya batid kanino man? Kaya't ang sino mang sa kanya'y nagpahalaga, higit na ibinigay niya ang kahalagahan nila, at ang sino mang tumanggap sa kanya, tuwirang naramdaman, yaon nga siya. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung magkagayon at tapat ang Diyos, maliwanag na patotoo sa kasaysayang ito na walang taong hindi magbabago. Kapag ginusto ng Ama at tuwirang tumanggap ang mga anak niya, walang hindi magpapatotoo sa kanyang nakamtan. Walang hindi mag-aapuhap sa kanyang pandama na patuloy itong maramdaman. Sino nga kaya siya? Yaong tinanggap niya, yaong nadama na, yaong nagpakilala na, yaong nasuri niya na mahalaga sa buhay niya. Walang dilitiba ang tagapang ligtas niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya ngayon, sa walang pangunawa, ang mga nagpapakatotoo, baliw sa pananaw ng kapwa nila. Sira ulo, luka-luka, mga mangmang. Sapagkat hindi nila batid ang kanilang ginagawa. Kaya naman sila ring mapamula at mapagparatang sa kapwa. Hinihingi rin naman ang patawad at kapatawaran. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin mo sila. Tulad ng sinambit, Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, nagpupumiglas, nag-uumapaw ang damdamin ng taong nabuksan ang pangunawa. Kaya naman, ang bawat araw, masigasig at masikap nilang gustong tupdin yaong kanilang nasumpungan na aral ay maisabuhay.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mapapalad kayong nasa malayong dako, at sa oras na ito'y dapat ay tulog kayo. Ngunit nagbabata kayo, kung hindi ninyo nabata ang antok nyo, nang magising kayo, ay apuhap pa rin ninyo upang pakinggan at makinig kayo. Kaya mas mapalad kayong malalayo na napapalapit kaysa malapit na malayo pamandin ang isip at kalooban. Sapagkat ang wika ng Ama, tao, kapag nanambahan ka sa akin, isama mo ang damdamin. Ngunit kapag ang isip mo'y nalilito at malayo ang nararating, kailan may di mo ko mararamdaman sa iyong kalooban. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kung magkagayon at buhay, tapat ang Diyos, naramdaman niyo po ba siyang buhay? Nakilala niyo ang kanyang katapatan? Paano ba nasabing siya'y matapat? Sapagkat siya ay mahiwagang gumanap. Kaya mga mahal, nawa, maragdagan sa panahon ngayon ang tulad ni Maria Magdalena, na ayaw niyang mawaglit na sa kanyang Panginoon, na ayaw niyang mawalay pa sa kanyang Panginoon. Yamang siya'y nakamtan niya na, yamang siya'y nadama niya na, inaapuhap niya na sa tuwina, ayaw niyang siya'y mawalay pa, kaya umiiyak siya, hinahanap maging sa libingan ang kanyang Panginoon. Mga mahal, nawa, mamatay na ang damdaming pagkatao nyo at mabuhay yaong kaloobang binuhay na ng Ama upang patuloy yung madama yaong wagas na pag-ibig niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, pagnilayan nyo na lamang ang babaeng maraming manliligaw. Habang hindi niya nararamdaman, halimbawa, 10 ang manliligaw niya. Habang di niya nararamdaman sa 10 na yaan, yung tinitibok ng puso niya, makakaya ba niyang tanggapin yung 10 na yaon? Ngunit kapag ang babae talusira ang puso, lahat ng naliligaw sa kanya ay parang nalilito siya kung sino tatanggapin niya. Di ba ga? Babae, lalaki, may talusirang puso. Tama ba ga? Kaya naman, ang gusto ng Ama ay tapat na puso, totoong puso, yaong totoo na hindi talusira, yaong kapag nadama siya, huwag nang magbago ang pandamang binigay niya. Sapagkat iba ang pagmamahal ng Ama at ibang mahalin siya kaysa tao na may kamatayan. Buhay ba ang Ama? At ang tapat na babae at tapat na lalaki, kapag nagkaibigan sila, tunay na mahigpit at maganda ang samahan nila. Ngunit kapag kapwa sila talusira, nako, hindi sila magluluwat. Sigurado sila'y mabubuwag. Gayon din ang pananampalataya ng tao sa Ama. Kapag hindi pa ito tapat, madaling mabuwag, madaling matukso, madaling maagaw ng mga tukso. Sapagkat hindi pa ito tapat, madali pa siyang maagaw ng mga suliranin, mga pagdalisay, mga kagustuhan, sapagkat wala pa sa puso niya yaong katapatan na gusto ng Amang mabuhay sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman may mga taong nagsasabing nananalig ako, nananampalataya ako, tapat ako sa Diyos, ngunit madaling masuhulan. Madaling masubukan sa bagay, sa pagkain, sa salapi, at
sa makasanlibutan. Lahat ng uri ng sanlibutan ay gawa ng tao sa lupa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kung papaano itong si Maria ay makasalanan, pinatotohanan ng Ama walang hindi magbabago at magsisisi kapag ginusto at nakadama. Ngunit ilampung beses mang magsisi at sinasabing magbabago, kung di lubos na tinanggap ang Ama't Kristo sa puso, madali itong mabura. Madali itong maglaho, madali itong mamatay, madali itong mawala, sapagkat hindi ganap na nakatatak sa puso. Ngunit at pasubali, kapag ganap, tapat na ang pagtanggap, wala nang sayo'y magiging hadlang pa. Tulad ni Maria, hindi naging hadlang ang makasalanan nang tanggapin ng Kristo, nang tanggapin ng totoo na pagbago ng katotohanan ang mali niyang gawa sa unang kanyang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman, ang nasumpungan niyang Heso Kristo, Maria, nang dahil madali niyang matutunan kung ano yung salitang yaon. Sa una man ay hindi niya naulinigan, ngunit nang ulitin, nakilala niya ang tinig na yaon. Yan ang nagpapakatotoo. Mayroon mang pumasok sa hindi tamang pag-iisip, ngunit nang dahil tinanggap niya ng katotohanan, madali niya itong mapipihit at madali niyang maitakpon, maiwaksi. At una niyang tatanggapin, yung unang tinanggap niyang sa kanyang pagbabagoy, di na marapat mawalay pa. At yaon ang mga anak ng Ama, na tuwirang nakadamat nakakilala sa Kanya, hindi kayang pasukin ng tuwirang pagkakadilim, sapagkat nandoon na, nakapunlan at nakapundasyon, yung liwanag na handog na tinanggap ng nakipagtutong mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, at Ama nilang lahat dito sa mundo. Tuwirang di nila mawawawaan yung mga binigkas at inaral mo, kung ganang kaisipang pagkatao yaong lilirip at unawa. Kaya naman sa tuwin ay handog at alay mo, yaong espiritu mong tapat kanino man, na kung tatanggapin nila ang di nila nakikita at di nila nakikita kailanman, hindi nga magkakaroong puwang ang anuman sa lupa, kundi yaong kaloob mong mainam upang makapaghari kang tuwiran. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, ang may pandama sa kanila'y nakadama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ngayon, napagtanto nyo na po ba't naunawaan ang ano ang layo ng Ama? Kung ano ang layo niya? Kaya, mula sa mga gawa ng mga apostol. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyong Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. "Lumayo kayo sa masamang lahing ito kung kayo'y maligtas."
Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Kaya't ang wika'y patuloy ang panalangin. At ang magkakaisa na magkakapatid ay nagkakaunawan man din. Sapagkat kung ano ang kanilang natutunan ay pinag-iisa yaon. At kung ano ang kanilang pandamay, magkaisa ng damdamin. Kaya naman, wala ni isa mang makakapanaig sa kanila sa dilim, kundi ang mananaig sa kanila ay liwanag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang katotohanan, pinagharian ka na ba ng liwanag? Naunawaan mo na ba ang dulot ng Ama sa buhay mo? Huwag mo nang hanapin muli at balikan ang dilim. Yamang natuntun mo ng liwanag ng buhay. Nakita mo na ba ang daan ng katotohanan? Huwag ka nang mawalay pa. Sapagkat kung may sentido kumunkat, gagamitin mo ito, mapagkukumpara mo at mababasihan mong totoo. Ano ngayon at sino ka na yon? At sino ka noon? Kaya't kung tunay na ang tao'y may sentido kuma na ginagamit na mula sa Ama ang pagbubukas diwa nila'y tinanggap, makapagninilay kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung noon sa buhay mo'y di ka marunong magsurit, magnilay, marapat na nang tinanggap mo ang tagapagligtas mo at daan ng katotohanan ng buhay mo'y bawat gagawin mo, pagnilayan mo tao. Doon, hindi mo na magagawang lumisya sa maling gawa ng Kristo, ay di ka mawawalay na totoo. Anong maling Kristo? Maraming Kristo sa lupa. Ngunit iisang totoong Kristo na kailanman ay di magtuturo ng mali, kundi lahat ay tama. Ano baga ang ibig kong ituran, mga mahal ko? Kung natuntun nyo na ang tamang daan at tumpak na pamumuhay, makapagsusurit, makapagninilay kayong ganap sa bawat nyong gagawin at tutup din. Kaya't kung nasa katotohanan kayo, di nyo pananaigin yung batid nyo, hindi totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin ang kapayapaan at doon pakikita ng Ama kung papaano ka nakipagtotoo sa Kanya. Makikita mo rin kung papaano siyang tapat at totoo sa buhay mo, yamang siyang pinangunguna mo sa tuwina. Subalit maraming tao, salita'y nagbago, ngunit puso'y di totoo. Banal na aral ang tinutunton, sinasambit, ngunit di nakapagsasabuhay mismo. Ano ang layo ng Ama? Sa buhay mo ang natutunan mo at magagawa kong maging ganap ka bilang natutunan mo'y ako anak na mahal ko. Sumayin kapayapaan, pagharian kayo, itaga nyo sa bato. Kung tapat at makatotohanan ang pagtanggap nyo, wala nang malalamang pang masama sa isip nyo. Kundi lahat ang pananaigin nyo'y yung mabuting kinamtan nyo. Sapagkat doon ang patotoo, sumasa inyo nga yung ama't anak na marapat nyong nakilala, yamang tinanggap nyo'y Espiritu Santo. Pagharian kayo, mga mahal na mahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tunay nga po ba siya? Kaya, kung tapat na rin ang puso nyo, batid naman ang Ama at mismo pahintulot niyang dalisayin ka, subukan ka, ngunit sinisigurado niya kung ano ang dinaranas mo'y batid niya. Sinisigurado niya, alam niya ang kakayahan mo't hindi mo kaya. Kaya yamang kinilala mo siya, tinanggap mo na, alam niya kung ano ang ipadadala niya. Kaya't kung tapat ka, totoo naman sa Kanya, habang pinapapasan niya sa iyo yung alam niyang batid niyang kayang-kaya mo, may galak na puso mo, siya ang magdadala nito.
At doon kung paano mo nadadala itong magaan at bukal sa kalooban mo, nadarama mong ama mo'y buhay na buhay sa'yo. At kung paano mo napapatotohanan kumikilos siya sa buhay mo, may galak kang di mo nawawari. Bakit ito'y danaranas mo samantalang may dalahin ka, ngunit di nababanaag sa iyong katauhan. Sapagkat siya nga ang tagadala mo, nakaakibat mo sa tuwina, yamang siya'y tinanggap mo't anak kang mahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, sinong nagpakatotoo sa Ama na nagupot bumagsak? Lahat ng totoo at nakipagtotoo sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang di nila kaya'y nakaya, ang di nila batid ay natutunan, ang di nila magawa'y nagagawa, sapagkat ang Ama siyang pangunahin nilang tinanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, ang wikang at habilin. Mga anak, magpakatotoo muna kayo bago nyo sabihin, bakit ganyan ako? Kapag nakita kong katapatan nyo, makikita nyo rin sinong tinanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maghahanap ka na ng bunga, wala ka pang tinatanim. Maghahanap ka na ng pakinabang, di ka pa nagsisimula. Magsimula ka muna at magtanim ng magtanim. At pagkatapos ng lahat, tsaka mo sabihin, Diyos ko, kay buti mo palang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, makitid mang pisi, may sukat tiyaan. Ano pa kaya kung mahaba? Alalaong baga, gamit mo ba'y makitid na unawa? May sukat ang lahat. Humingi ka ng pangunawang mahaba, nang bigyan ka ng sukat na mabuti pawa. Sapagkat ang Ama mo ay walang katapusan. Kung umunawa, kaya't kung tuwirang tinanggap mo'y Ama mo nga, bibigyan ka't sisidlan ng tunay na pangunawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya yamang buhay ang Diyos. Masaya ba ang puso nyo? Sapagkat walang hindi sasaya kapag siya tinanggap mo. Kahit may nararamdaman ka, aray, sasabihin mo, ngunit sasabihin mo pagkatapos ng aray, Diyos ko, di ba ga? Totoong totoo yan. O halimbawa, o katulad niya, no? Nalihis ng hakbang, aray! Sasabihin ng Ama, anak, anong inaaray mo? Kasama mo ako. Kapag ito'y tinanggap mo, sigurado nandyan ako. At kung paano nalihis yan, diretso ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ganyan din ang buhay nyo. Kapag nalihis kayo ng landas at nagpaakay kayo, maitutuwid kayo. Kapag nabaluktot ang isip nyo, tinanggap nyo'y Ama'y maiuunat niya ito. Kapag nasaktan ang damdamin nyo, pumasok ang Ama sa buhay nyo, papawiin lahat ito. Kaya't kung tunay na Ama ang sumasa inyo, wala na yung dating kayo, kundi bagong buhay na kayo. Kaya naman ang pinagsisihan nyo'y nakinabang kayo. Ngunit kung araw-araw nagsisisi kayo, walang naibat na babago, anong silbi? Kaya ang wika ng Ama, magpakatotoo ang bawat isa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at tapat at totoo, anong makalulumbay sa puso nyo? Ang gawa ng Ama'y kasiya-siya? Ang gawa ng Ama'y kaibuti? Ang Ama ay tunay na mabuti. Ano ka ngayong anak niya? Kundi ka bubuti. Paano mong Ama mo siya? Anak ka ba niya? Gawin mo ang magpakabuti. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kahapon doon sa tinunguhan ko nga ang patayan, no? Sabi nga nung kausap ko yung magulang ay ganito. Ang sabi nga niya ay, ang usapan pa naman po namin, Apo,
kami po ay pupunta ng Lunes Santo, yung Santo Santo. Yung pa lamang po kang gabi, madaling araw na yon, yun po, inatake. Alam niyo po yung namatay na yon, naging pasyente dito yon. At siya yung nagpatotoo na dati ang hawak ko kay barel. Ngayon po kay hindi na rosaryo. At sinabi sa kanya, binalaan, huwag mo nang gagawin lahat ng di dapat sapagkat anumang sakit kay maaring magbalik. Hindi ako pwedeng magkwento. Wala akong pwedeng ikwento kundi ang kadakilaan ng Ama. Ngunit ako nang nakakaalam at Ama kung ano pa ang naganap. Kaya, ang mahalaga, itinuwid na ba kayo ng Ama? Huwag na kayong babaluktot pa. Tinama na ba niya kayo? Huwag na kayong magkamali pa. Tinanglawan na ba kayo? Huwag na kayong tumungo sa dilim. Binahagi na ba niya kayo ng espiritu niya? Huwag ng isang espiritu manahan. Sapagkat kapag siya tinanggap nyo, tandaan ninyo, iba kung kumilos siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Habang binibigyan kayo ng pagkakataon, samantalahin nyo yaon. Sapagkat ang pagkakataon ay may katapusan. Lagi niyong tatandaan, ang lahat ay may hangganan. Kaya binigyan ng Ama ang wakas at sinabi niya ay may wakas para patotohanan niya, hindi buong panahon at habang nabubuhay, ang gawa mo'y hindi niya susupilin. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, mapapalad ang nagpakatotoo at tapat ang pusong tinanggap nila'y Ama at Kristo. Sapagkat mapapatotohan ng totoong-totoo siya at buhay na buhay pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kung mayroon man kayong kahilingan na hindi pagdakay nakakamtan, huwag mabagot at manghinawa, bagkus patuloy kayong gumawa at manalig ng tapat sa Ama. Sapagkat di nyo namamalayan. Tinitingnan lamang niya kung anong inyong katapat at katatagan. Pinagmamasdan niya lamang kung totoo kayo sa Kanya. At nang makita niyang totoo, tapat pala kayo, sa di nyo rin namamalayan, aba, sinusurpresa niya kayo. Sa di nyo namamalayan, aba, nakalalaya pala kayo. Sa hindi nyo namamalayan, aba, masigit pala ang ganti niya. Sa kabila ng luha at dusa, may galak palang kaakibat sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, ano sinabi pa? Huwag mo akong hawakan. Hindi pa ako nakababalik sa aking Ama at sa Ama ninyo. Kailangan magbalik muna ako sa Kanya. Bakit tinuran yun? Sapagkat maliwanag na tinuran sa mga alagad ay ganito. Sa ngayon, di pa ninyo ganang maunawaan ang mga sinasabi ko. Subalit pagbabalik ng aking espiritu, siyang magpapatotoong tapat sa inyo. Sa makatwid, pumaroon muna, tanda ng hindi tao kundi Diyos na totoo. At nang bumalik, taglay na ang pagka-Diyos para sa mundong ito. Ngayon, tinanggap mo na ba Diyos Espiritu? Nasa sayo ba ang Diyos Espiritu? Nakakahiya naman kung sinasabi mong nasa iyo ang Diyos Espiritu, masamang espiritu gawa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Di bagat hahatulan ka rin? Kaya ang nais ng Ama, kung paano mo pinangangalandakan at pinagsisigawan siya, totoong-totoo. Siya ngang sayo'y nangunguna. Bilang mga anak na nagsipagbago, yaon ang nais, tuparin ng bawat isa. Sapagkat ang Ama'y Ama na noon na kailanman, at di na magkakabulang mga salita niya.
sapagkat wala nang mababago kailanman. Ito'y nakatalan at nakatatak na. Noon, ngayon at kailanman, wala nang mababago. Kaya ang wika niya, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Sapagkat ang salita ko ay di malilinlang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At doon naman mapapatutuhanan ng mga anak niyang totoo at tapat. Tuwiran niyang siya'y ganap. Ganap na mapagmahal, ganap na mapagbigay, ganap na mapagkupkop, ganap na mapagparaya, ganap na mapagpatawad, ganap at puspos ng galak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. At magaan at madaling gawin ito kapag nasa puso nyo na'y totoong-totoong tinanggap nyong Panginoon ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari. Anak, mga anak, pagbigyan naman sila sa inyo. O mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa winika niya, dito mga bata, likha na. Bawat araw ako sa inyo, alis na dyan, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama.